Recording in progress. Pasok po. Hello, good evening. Pasok. It's okay. Grabe. Grabe, napakasaya. Hello. Papilig kami. Nako, gusto mga pamilya. Hey, mama. Hello, Grabe Inday. po yan. Yung bumbunan niya malalim, gutom na yan. Ano? Ah. Sorry. Thank you sa paghintay. A little girl. Diyan. Are you here? Da, da, da. Hello, baby. Narinig ka dito. Bebe. Lolo is sitting here. Bless sa Lolo. Bless. Bless po. Okay na ba? Pwede na. Ayaw mo na kanina pa po siya lang. Alright. Yes, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid na nasa online ngayon. Tayo po ay kumustahan muna tayo. Salamat po. Kararating lang namin at medyo maraming matraffic, may mga bagay na hindi mo kontrolado kagad. So, praise God. So, ilan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Okay po. Sige. So, para po sa ating lahat, dahil wala po tayong ibang kasama masyado nung nakaraan, ay tayo po ay magsisimula ngayon sa aklat po ng Leviticus. Aklat ng Leviticus, sulat po ni Moises. And tayo po ay magsisimula ngayon, pero palagay ko 2 meeting po natin matatalakay ito. Ngayon, introductory materials lamang po ngayon. At sa susunod po ay ang yung ilang mga detalye na mahalaga at saka yung ating evaluation po sa aklat po ng Leviticus. So, mga conclusion po ang tatalakay natin next time. At ang ilang mga mahalagang detalye na sa tingin natin ay may kaugnayan pa rin sa atin pong pananampalataya bilang mga Kristiyano sa bagong kapanahunan. So bago po yon, tayo pong lahat ay manalangin muna at hinihiling po natin na pangunahan tayo ni Pastor JP sa atin pong pasimulang panalangin. Dalangin po tayo mga kapatid. Salamat po Panginoon naming Diyos na banal, mabuti. Ikaw po ang nagtatakda ng mga panahon upang kami po ay matuto sa iyong mga salita. Gamit po Panginoon ang pag-aaral ng aklat ng Leviticus. Panalangin po namin ang karunungan na gagaling po sa iyo ay sumagana po sa buhay po ni Bishop Ding at sa amin po ng mga naikinig po sa kanya sa pagpapahayag ng iyong pong mga salita. Panalangin po namin, samahan niyo po kami, ang Banal na Espiritu ang siyang mag-guide po sa amin. Maranasan po namin ang pagsasama-sama sa kabila Panginoon na kami Panginoon ay magkakahiwalay. Lord, ay paranas mo sa amin ang iyong pong breakthrough ng iyong knowledge and wisdom at kami po ay mai-prepare sa lahat ng mga
works sa iyong iglesia upang kami ay ma-equip ng iyong mga salita. Salamat po. Ma-enjoy po namin to, maging aming fellowship. All this we ask in Jesus Christ's name. Amen. 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 So, muli magandang gabi po sa ating lahat. Para po sa mga kapatid natin na nasa bahay, ay pwede na po kayo mag-tune in at mag-join po sa ating GC. So, nasa pangatlong aklat na po tayo ng Pentateuch, ang aklat po ng Leviticus. Makaraan po ang paglaya ng Israel, makaraan yung history ng Israel, ay sumunod po yung kasaysayan ng kanilang paglaya. At kasunod ng kanilang paglaya ay mabubuo na ang kanilang bansa. At dito po sa aklat ng Leviticus ay ipapahayag po dito ng Panginoon ang kanyang konstitusyon, ang kanyang mga kautusan na magiging batayan po ng kanilang pamumuhay sakaling sila po ay pumasok na sa lupang pinangako. So ang aklat ng Leviticus ay aklat po ng maraming mga batas. At yan po ang ilan po dito. Marami sa mga batas na nasa Leviticus ay mauulit po sa Deuteronomio. At dalawang aklat na lamang po ang tatalakay natin bukod po sa Leviticus. Pagkatapos po niyan ay ang susunod na aklat po, ang pang-apat na siyang Numbers. And then after that ay yung last book which is Deuteronomy, the other law. So, simulan po natin yung Leviticus o the book of Leviticus, mga introductory materials po. So, sabi po dito, ang aklat pong ito ay tinawag na Leviticus. Hangup na ang ibig sabihin na may kinalaman po ito sa mga kautusan patungkol sa offering o kaya ay mga kautusan patungkol po sa mga pari o mga punong pari or saserdote. At hango ito sa Vulgate, no, isang napakalumang salin ng Biblia, Vulgate, Latin po ito. At mula doon hinango nila yung pangalang Leviticus from the Levites. Pero taliwas po sa ating mga kaalaman, ito pong aklat na ito ay hindi lamang talaga mga Levites ang tinatalakay. Ito po ay tumatalakay sa mas maraming bahagi ng Leviticus ay tumatalakay po sa mga pari at ang mga dapat nilang gampanin sa pagpapatakbo po ng templo o ng tabernakulo. Ano po? So ito ay patungkol sa mga priests which is bahagi po ito ng lahi ng mga Levites na mula po kay Levi. So sabi dito, si Moises po ang nagsulat nito at kinikilala rin ng Panginoong Sokristo ang authorship ni Moses sa ikatlong aklat na ito ng Pentateuch. Ano po? So, iisa. Makikita po natin mula Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ito pong aklat na ito, ang lahat pong ito ay isa lamang pong literary unit. Kaya masasabi natin na hindi ito pwedeng ipagkamali na iba ang nagsulat. Kasi po magkakaroon lamang po ito ng authority at ng integrity ang aklat na ito kapag ang nagsulat ay si Moises. Ilan po sa higher criticism o yung Wellhausen higher criticism, sinasabi nila na hindi si Moises ang nagsulat nito, na ito ay sinulat in a later time. Kaya kapag iba ang nagsulat, magiging questionable na, magiging bahagi ng yung authenticity ba, tsaka yung canonicity, yung inspiration, magkakaroon na siya ng question mark. Kasi kung hindi si Moises ang nagsulat, sino ang nagsulat? At sasabihin nila na ito ay sinulat ng ganito-ganitong rabbi, ng ganito-ganitong pare, no po, other than Aaron and Moses. So kapag nangyari yon, ang mangyari po, maka-question na ang integrity nito bilang bahagi ng Word of God. Kapag iba ang nagsulat, ay maka-question din ang, sabihin natin, yung pagiging God-breath, no po, yung inspiration ng aklat na ito. So, si Jesus mismo ay sinasabi niya na si Moises na nagsulat nito. Base po sa Matthew 8, Matthew 12, Leviticus 14 na kinukot pa ng Panginoon Kristo sa Luke 2:22. So, marami po sa mga laman o mga batas na nakapaloob sa Leviticus ay may kinalaman po sa migratory life ng mga
Hudyo. No po. Palibasa nga po, sila po ay naninirahan pa doon sa paanan ng bundok ng Sinai. So, bagay na bagay sa kanila ito. Kasi paano nga ba sila magkakain nandun pa sila sa ilang. Walang halaman, liban lang sa mga ibon na kanilang kinakain, liban lang sa mana na kanilang dinadampot araw-araw. So for 40 years, sila po ay nagdadampot ng mana. Pinadadalhan sila ng Panginoon ng pugo at ang kanilang mga iniinom ay nanggagaling mula sa miraculous rocks na naglalaman ng mga tubig na nag-sustain sa kanila for the past 40 years. At ngayon ay binibigay ng Panginoon sa kanila ang mga utos na dapat nilang sundin sa kanila pong pagpasok sa lupang pangako. So, ito'y sinulat para sa mga anak ng Israel habang sila ay nasa bundok, nasa paanan ng bundok ng Sinai. Maalala po natin na ang kanilang calendar, kakaiba po sa ating calendar, sa Gregorian calendar. Ang Jewish calendar ay nagsimula matapos po silang mapalaya mula sa Egypt. Matapos po nilang kainin yung Passover lamb na po. At yung gabi na sila'y tumakas mula po sa Egypt, sa pagkaalipin sa Ehipto, ayun po ang pasimula ng kanilang independence at ng kanilang calendar, which is the month of Aviv. No po. So, pagkatapos nun ay nagpatuloy na ang pag-ikot ng kanilang panahon at ng kanilang mga calendar years. Ito pong aklat ng Leviticus ay sabi dito, it abounds with allusions and symbolic representation of the person, work, and ministry of Christ. No po. So, nagtataglay ito at naglalaman siya ng mga simboliko at mga type. Sa Biblia po, may sinasabi po tayong typology. Hindi po. Ano ang typology? Ito po yung mga paglalarawan at sabihin natin, mga paglalarawan ng katotohanan na wala naman talagang konkreto o sabihin natin aktual na bagay, kundi yung representasyon lamang o mga anino ng mga bagay na darating. At yung mga simbolikong ito na naglalarawan po ng mga ministry at ng paparating na person of Jesus Christ ay inilalarawan doon sa mga simbolikong yon na nakapaloob po dito sa aklat po ng Leviticus. Kagaya po ng 5 offerings na ito. No po? Meron ditong 5, hindi na natin ilagay ang mga references dyan sapagkat doon po sa outline na mamaya ay ating i-run through lang natin ay nandun po yung burnt offering. No po. Ito yung larawan ito ng total submission ng Panginoon Kristo sa kalooban ng Ama. Kasi po pag sinabi nating burnt offering, wala pong kakainin ang mga mga Levites doon. Kasi may mga handog po kasi na ang mga Levites ay may bahagi katulad po nung mga ram o yung mga kambing na kinakatay, yun pong hita nun at saka yung dibdib nun ay para po sa mga Levites. Pero po itong burnt offering na ito, lahato ng bahagi ng animal na susunugin ay sunog po talaga lahat para ibigay ang total samyo ng mabangong amoy sa harapan po ng Yahweh na siyang Diyos ng Israel. Ito po. Yung sumunod po ay yung meal offering. Ito po ay naglalarawan at nagbabadya ng paparating na walang dungis na paglilingkod ng Panginoong Kristo bilang pagtupad sa kalooban ng Ama, bilang paglilingkod sa Diyos. Ano po? And then the peace offering, ito ay nagtatype ito ay larawan din ng pakikipag-fellowship kasi pag sinabi nating peace offering, merong animosity o may enmity, may paglalaban o pag-aaway sa pagitan ng dalawang bahagi. At itong peace offering na ito ay nagpapakita ng paano ba mare-restore ang relasyong nagkaroon ng lamat at nagkaroon ng sabihin natin there was a breach, no po? O nabasag ang relasyon. Paano maisasauli ito when it comes to relationship with God?
So ang ibinibigay nilang handog ay peace offering. At ito ay naglalarawan ng paparating na pakikipagkasundo natin sa Diyos sa magitan ng krus ng Panginoong Kristo. And then yung sin offering ay nagsisimbolize ito that Jesus Christ is the guilt bearer. The Lamb of God who takes away the sins of the world has taken upon himself all the guilt, all the punishment, all the sufferings that is born of consequences for sin ay ibinigay na kay Jesus. And then last dito sa mga offering ay yung trespass offering. Pag ang isang tao po ay nag-trespass, meron po siyang nasira o meron po siyang nilabag, no po. At ang paglabag na ito ay matatawag natin na isang damage sa relationship. So, trespasses ay ang mga pagkukulang na nagdulot ng damage o ng kasiraan sa relasyon. So, si Jesus mismo ay isang trespass offering because we transgress and we trespass beyond the boundary na dapat nating hindi natin dapat kinross. At ang paglabag po sa anumang utos ng Panginoon o alinman sa 10 utos sa Decalogue ay magsasabing it is a trespass. So kailangan ng trespass offering po, which is the payment for the damages or damage done by sin. Okay, so tuloy po natin. Bahagi din po ng mga offering dito sa aklat po ng Leviticus ay ang high priest. Ano po? Ang high priest po nila ay si Aaron. At si Jesus naman po ang eternal priest. At dahil po dito, nagkakaroon po ng paghahambing o ng contrast sa pagitan ni Aaron na isang human high priest at kay Jesus na human yet divine high priest, eternal high priest for God. Okay po. And then, siguro mas makabubuti po kapag kung meron po tayong panahon ay tingnan po natin yung aklat ng Hebreo sabagat nandun po kasi yung mga pagpapaliwanag patungkol sa priest, high priest, anong tungkulin ng mga high priest, anong ginagawa nila dahil ito'y New Testament book po itong Hebrew pero nagbibigay siya ng liwanag doon sa paano ginagawa ng isang priest o high priest ang kanyang mga tungkulin bilang pagtupad sa pagtawag sa kanya ng Diyos. Pero lahat ng yon ay ginawa, nagampanan ng Panginoong Kristo sa liwanag ng bagong covenant o bagong tipan. Ano po? So, dito ay high priest ay si Jesus at si Aaron na isang pansamantala na punong saserdote. Nilalarawan din po sa mga piyesta at mga pagdiriwang dito sa 7 pagdiriwang na ito ang pagkatao at ministeryo ng ating Panginoon Kristo. Yung Feast of Passover, ano po? Yung Passover na yan, alam natin na may hango yan sa dalawang salita na Passover, nung ang mga anghel ng kamatayan, angel of death, passes over every door that has blood sprinkled or blood stain on the lintel and the doorpost of the every house. Ano po? So nandoon yung Feast of Passover, yung mga piyestang yan, lagi nang may kinalaman sa ating Panginoon Kristo na namatay noong araw ng Passover, noong Paskwa. Kaya ang tawag sa kanya ay the Paschal Lamb, which actually happened exactly on a Friday. Every celebration nila ng kanilang Passover. Kaya mapapansin po natin minsan ng ating Passover dito, which is mahal na araw, ay tumatama ng Friday or Friday ng March at Friday din ng April. Alin man sa dalawang yan kasi month of Aviv. Ang unang month nila, which is the pasimula ng kanilang taon sa kalendar nila, ay doon namatay yung Passover. At si Jesus naman bilang katuparan, nakakatuwang isipin na that his death fall exactly on the day of the Passover na sineselebrate ng mga Hudyo. Next po ay yung Feast of Unleavened Bread. So, piyesta ito ng unleavened bread, pero meron din silang kasamang bread na kinain noong araw ng Passover bago sila tumakas mula sa Egypt. Bakit po unleavened?
Bakit walang paalsa? Ang mga ginagamit po na pampaalsa sa mga tinapay ay larawan po ito o pahiwatig ito ng pagmamalaki, pagmamayabang, sabi natin paglaban sa Diyos, ano po. So, ang kanilang mga tinapay, nagtatagal talaga siya ng buwan. Minsan taon pa. Kasi ginawa siya ng walang pampaalsa. Kaya, yun yung mga bread na it will last for a long time kasi wala talaga siyang pampaalsa. Ibig sabihin, walang anumang pagkukunwari o pagpapanggap na siya'y ganito, siya'y ganoon. Talagang totoong bread lang siya. Kaya matigas. Kung kayo po'y nakatikim ng mga hindi humatsakaw meron kasing parang otap. Pag nakakita po kayo ng otap, ganyan ho halos yan, pero napakatigas po niya. So, ano tawag niyan? Bread. Ano po? Unleavened bread. Ayan, makita nyo. Parang nung maliliit pa kami, meron tayong mga katol, yung mga panahon na maliliit pa kami. Binibili namin 5 centimos bawat katol. Itong unleavened bread na ito, iba't ibang klase. Iba't ibang uri, pero wala po siyang pampaalsa. And that is how the Jewish people make or bake their own unleavened bread, no? So wala siyang dagdag na pampaalsa na nagsisimbolo sa pagkukunwari. And then number 3 ay Feast of First Fruits. Ayan. Pag sinabi po nating first fruits, mga unang bunga o kasi po ang pagkabuhay ng Panginoon Kristo, siya ang kaunang-unahang nabuhay mula sa mga patay. Sa bagong tipan po. Pero may mga tao sa lumang tipan na namatay, hindi namatay, at diretso na sa langit. Ano po, alam naman natin si Elijah at saka si Enoch. At meron pang isa, sinasabi ng mga ibang nagbablog na may pangatlo pa na hindi dumaan sa kamatayan. Ganun pa man, ang muling pagkabuhay ni Jesus, which is the resurrection, ay piyesta yan ng mga unang bunga, unang pagpapakita ng Diyos ng resurrection o ng muling pagkabuhay. Kung si Jesus ay muling binuhay, ito po ay garanti. Ito'y katibayan na ang lahat ng namatay kay Jesus o mga taong may pagkakilala sa Panginoon Kristo ay mabubuhay ding muli. Ano po? Kaya sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. When a person believes in me, though he dies, yet shall he live. Okay, ang number 4 po ay ang Feast of Trumpets. Ito po ay isang alaala ng pag-ihip ng shofar. Ano po? Ano po ang shofar? Yan po ay sungay po yan ng ram. Walang laman po yan at kapag yan ay hinipan, yan po ay nagbabadya. Ano po? Naguhudyat po yan na malapit na ang Sabat at malapit na rin ang paghahandog ng mga sacrificial offerings. So that is the Feast of Trumpets, a memorial of blowing trumpets on a Sabbath. Number 5 po ay the Day of Atonement. Ito po ang pinakamahalaga sa mga selebrasyon at mga pagdiriwang ng mga Hudyo. Ano po? Bakit po? Sabagat sa panahong ito, minsan lang sa loob ng isang taon na sila ay magdiwang ng Day of Atonement at ito rin ang pagkakataon na minsan sa loob ng isang taon ang mga high priest ay papasok doon sa dakong kabanal-banalan which is the Holy of Holies. So, ang sino mang pumapasok doon ay dapat nakadamit siya na mayroong mga bell sa kanyang paa at sa mga laylayan ng kanyang damit upang malaman ng mga nasa labas, mga taong hindi pa nakakita sa loob, na ang high priest ay buhay pa. Kaya pag siya ay bumalandra at tumunog ang mga bell at hindi na siya bumangon, may tali po siya sa paa na hihilahin na lamang ng mga tao mula sa labas, yung tali sapagkat pumasok siya sa kabanal-banalang dako nang hindi po handa. Ibig sabihin, meron siyang kasalanan na taglay-taglay at hindi po niya na-confess sa Panginoong Diyos. So, Day of Atonement, napakahalaga para sa kanila yan.
Okay, Yom Kippur. Ang tawag po nila niya sa Hebreo ay Yom Kippur. Ah, the Day of Atonement. Next, araw po ng Pentecostes ay ito po ay ang araw ng pagbaba ng banal na espiritu. Tinawag din po yan na Feast of Weeks. Ano po? So, the Pentecost is a feast actually. That's why yung mga dumalo doon sa Acts chapter 2, mga kapatid, yun po ay mga Hudyo. Alam po nila ang kanilang kasaysayan. Kaya mula po sa Arabia, mula sa Galacia, mula sa Macedonia, lahat ng mga Hudyo na naunawaan nila ang kanilang mga pagdiriwang, nagbalik po sila doon sa Jerusalem para ipagdiwang ang piyestang ito ng Pentecostes. So pagdating nila doon, nagkaroon ng movement ang Panginoon, nagkaroon ng ingay, nagkaroon na alarm ang mga tao, may malakas na hangin, umihip, at nakuha ang attention ng mga tao and they listened to the preaching of Peter. And presto, yung mga namyesta ng mga Hudyo ay nakakilala sa Panginoon at nakita nila ang kaligtasan mula po sa preaching ni Peter, which is about the resurrected Jesus Christ of Nazareth. Yes, and then the last is the Feast of Tabernacles na ito po ay may kinalaman sa ikalawang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Ito rin po ay tinatawag na Feast of ano nga yun? The Feast of Ingathering kasi ginagather na ng mga tao ang kanilang harvest. At ang mga tao ay mag-i-stay lang doon sa booths, sa mga maliliit na mga booths kasi ando doon po ang mga ani pinag-iinipon nila. Yes. So that's ito yung mga limang feast na pinapakita po sa aklat ng Leviticus. So tingnan po natin yung pero bago tayo magpatuloy, siguro ano dahil ito po ay may kinalaman sa Levites. Saan ba nagmula ang mga Levites? Siyempre, mula kay Jacob. Yung ikatlong anak, kung hindi ako nagkakamali, ang ikatlong anak ni Jacob o ni Israel, na po, dahil nabago nga ang pangalan, ay si Levi. At mula kay Levi ay marami pang mga angkan niya ang lumabas sa kanya. At isa sa kanyang mga naging apo o anak ay si Kohat. And then si Amram na mula kay Kohat. At pagkatapos niya ay si Aaron. Si Aaron ay kapatid ni Moises at kapatid ni Miriam. So tatlo yan. So lahat sila nanggaling sa lipi ni Levi. So mula po kay Aaron, na high priest, na inilagay na high priest, at siya ang nagiging tagapagsalita ni Moises nung sila ay nagpunta sa Egypt, na po, nagmula kay Aaron ang dalawang uri ng tao, which is the priest, na yung mga nagsasacrifice mismo, at saka yung mga non-priest, na actually sila po yung nagiging laborer, tagakatay ng mga hayop, doon po sa paggagawa ng sacrifice. Pero lahat sila ay mga Levites. So, hindi lahat ng Levites ay priest. At ang mga priest, iba din sila sa mga iba pang Levites. Ano po? Okay po, so yan ang pinagmulan niyan, si Jacob at ang kanyang mga angkan mula kay Levi. Yes, so tingnan natin yung ayan, nasabi na natin yan kanina. Okay, so tingnan natin yung ilang mga concepts po, mga kapatid. Yung ilang mga mahalagang tala o mga mahalagang bagay o nilalaman ng Leviticus, ano po. So ang Leviticus po ay naglalaman po basically ng patungkol po sa kabanalan ng Diyos. Kabanalan ng Diyos na hindi basta-basta malalapitan at hindi rin basta-basta siya nagpapakilala. Liban lang sa mga taong nais niyang pagpahayagan ng kanyang sarili. No? So this is about the unholy people who can acceptably approach God and remain in continuous relationship with that God. No po. So ito ay pagpapakilala ng Diyos sa kanyang bayang pinili. Kaya mahigpit po siya sapagkat nais niya na itong bayang pinili niya na siyang magdadala ng
monotheistic belief sa buong mundo, dapat sila rin mismo ay dalisay. Sabi nga niya doon sa chapter 11, "Be ye holy for I am holy." So ang kabanalan ng Diyos ang siyang naghihiwalay sa kanya sa mga tao. Pero ang kanyang pag-ibig ang siyang mag-uugnay sa mga tao. So isa sa mga key verse na bahagi ng key concepts ay ang pagkain ng dugo. Ano po? So ang dinuguan po ay talagang ano yan, masyadong masarap yan para sa iba. Ano po? Bawal daw kumain ng dinuguan kapag walang puto. Pero ah, sa Biblia po hindi po sila kumakain ng ano ng dugo o ng dinuguan. Bakit po? Kasi ang dugo ay larawan ng katubusan. Blood is a symbol and an expression of atonement or an expression of freedom. Expression ito ng kapatawaran ng kasalanan. So kapag kumain ka ng dugo, especially during the Old Testament time, which is dugo ng mga hayop, lumalabas na kinain mo ang iyong katubusan. Ibig sabihin, binawi mo. Nabaliwala ang iyong katubusan sa magitan ng dugo. Kasi yung dugong yan na larawan ng iyong katubusan, kinain mo. That is the spiritual and the ceremonial implication. Pero the the, the sabihin natin the sanitary aspect, the physical aspect of not eating blood is actually something like ano ba to? Lahat ng sakit ng hayop nasa dugo. Kaya pag kumain ka ng dinuguan, pwedeng mapunta sa iyo yung sakit ng hayop na yon na ang dugo kinain mo. Kasi may mga bakterya o mga, sabihin natin, germs o ano yan, tapeworm na nakapaloob sa katawan ng ano, na nababalot sila ng mga heat-resistant shell na hindi basta-basta namamatay at hindi basta-basta napupuksa dahil nga ang kanilang shell ay heat-resistant, no, pressure-resistant. At kapag yun ay dumami sa bloodstream ng isang tao, meron na siyang minana. No? Tagapagmana na siya. Meron na tayo isang brand new tagapagmana ng isang sakit. Isang sakit na mula sa hayop, mula sa baboy. Ano po? So, ngayon, nagtataka tayo, saan nanggaling ang, ano na yan? Saan nanggaling yung sakit na yan? Alam natin na nanggaling yan sa mga dugo, na mga dinuguan na kinain natin, na nagtataglay pa rin ng mga ganong klase ng infectious diseases na hindi napatay sa magitan ng pag-iihaw o kaya ay sa magitan ng pagboboil o paglalagay ng mga pampalasa. So, sanitary-wise, hindi rin talaga healthy na kumain ng dinuguan. Pero yung iba, napakasarap po. Kaya, kayo na pong bahalang mag-decide kung gusto po ninyong kumain ng dinuguan na may puto. Ano po? Yes. Next. Isa sa mga key chapters ay ang chapter 16, which is the Day of Atonement. Ano po? O, sinabi na po natin yan kanina sa Yom Kippur, which is the most important day sa Hebrew calendar, kasi pumapasok sa Holy of Holies ang isang high priest para mapatawad lahat ng mga kasalanan throughout the year sa magitan ng paghahain ng handog na ihahain. So, bakit? Hindi ba from time to time, sa bawat feast, sa bawat sacrifice, di ba, naghahandog din sila? Kasi nga po, ilang taon ba sila, ilang dekada, ilang centenaryo ba sila na nakaano doon? Di ba 430 years sila? 430 years sila sa Egypt. At sa loob ng 430 years, kahit paano nahawaan sila ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya makita nyo nung nandun sila at si Aaron mismo ay kinonsinti sila sa ginawa nilang pagsamba doon sa gininto ang baka. Saan nila nakuha yon? Nakuha nila yun sa Egypt. Kaya makita natin doon na ang hirap alisin ang Ehipto sa Israel.
Ang Israel, 1 year lang, one night lang sila, 1 day lang sila hinango ng Panginoon sa Egypt. Pero yung Egypt, kultura ng Egypt, taglay-taglay nila sa kanilang puso at practices. Kahit na nandun na sila sa Israel. Kaya, Anak po ni Aaron. si Aaron mismo, si Aaron, siya ang high priest kasi nung ano, habang si Moses ay nasa Mount Sinai, kinukuha yung 2 tipak ng bato ng Ten Commandments. Yung mga tao, mahigit 1 buwan, naghihintay sila dun sa baba. So, anong nangyari, di ba? Nag-worship sila. Ang bilis-bilis lang nila makagawa ng desisyon. Akin na yung mga ginto nyo, mga silver nyo, akin na. Tunawin natin, gawa tayo ng ano. Tapos nagsayaw-sayaw na sila doon. Actually, they have had sexual orgies and dancing, no, around that golden calf. Kaya galit na galit si Moises eh. After that, anong ginawa ni Moises? Pagbaba niyan, dinurog niya sa galit niya, no? Ibinato niya. Di siyempre, nagkadurog-durog yung bato, yung 2 tipak ng bato ng Ten Commandments. So, anong ginawa ni Moises? Sa galit niya, sige, lahat ng kakampi ko na sa panig ko ay magpunta dito. So, ang pumanig sa kanya, yung mga Levites, pumanig sa kanya. At yung mga nakibahagi doon sa sex orgies at saka sa pagsamba mismo, doon sa Diyos, pinagpapatay. Imagine that. Isa ito sa pinakamadilim na kasaysayan ng Israel na kung saan si Moises ay talagang, ang mga Levites, pinatay talaga nila yung mga kapwa nila na mga Israelita. Libo ang namatay. Iba pa yon sa parusa ng Diyos later on na ibinigay sa kanila at marami ding namatay ng mga Israelita. So makikita mo talaga the purging of God to a very obstinate and hard-headed, bull-headed people of Israel. At ang natitira lamang ay yung sinasabi nila, the remnant, the faithful one, the true believers of Yahweh, yun lamang ang natira. Kaya kaunti sila, pero siyempre patuloy na nanganganak. Kaya pagbalik nila doon sa dati nilang pinanggalingan, ready na to enter the promised land, yung bagong generation, which were not more than 20 years and above. Kaya for 40 years, sabihin natin, nag-raise up na umuusbong ang bagong generation at isa-isang namatay sa ilang ang old generation na kasamang nagrebelde laban sa Diyos. So, napakahirap tanggalin yung lumang pagkatao, yung lumang Ehipto, tanggalin mo sa puso ng Israelita, imposible. Kaya ang pinakasolusyon na lamang doon ay patayin sila ng Panginoon. At ang natira lamang ay sino? Si Caleb at si Joshua. Na sila ay 80 na sila noon. 80 na si Caleb noon, tsaka si Joshua, more or less. Sila lang ang natira na 20 years old pataas na 40 years ago. Kaya makita natin talaga ganun kabagsik ang Panginoon para lang ipakita na He really means business with His people. And He really means holiness, purity, integrity among His people. Kasi ang papasukin nilang lugar, which is the Canaan, ay binubuo ng sari-saring mga tribo at mga nations, no? Jebusites, Perizzites, Hivites, Canaanites, no? Horites. So ito ay dapat talaga lilipulin silang lahat yon. At this time, nalilipulin na nila, hinog na ang kasamaan ng mga Amorites. Kaya yun ang utos ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na mahawaan ang Israel. Kaya gano'n na lamang siya kabagsik sa lahat ng mga uri at forma ng idolatry. Galit po ang Diyos talaga sa idolatry. Kaya siguro ang ating bayan, sorry guilty rin kami dyan. Guilty kami dyan noon nung hindi pa namin alam ang katotohanan na isa sa talagang kinamumuhian ng Diyos na kasalanan ay ang idolatry. Sabagat wala ka nang sasambahin iba. Wala kang Yahweh na sasambahin. Bakit? Kasi mayroon ka ng Diyos-Diyosan eh. And that is idolatry that will bring you to hell. Ito po. Kaya
Ganun na lamang ang galit ng Panginoon sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At yung curse mula sa first, second, third, and fourth generation ay umiikot lamang ang kanyang galit. Ngunit nagpapakita siya ng saganang ah, compassion o kahabagan sa lahat ng mga nagsisiibig sa kanya at umaayaw sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Thousand generations. Pero yung mga galit niya sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan hanggang ika-4 na henerasyon. Depende yung kung 4 na generation na yan ay magsimula ang panibagong sumasamba sa Diyos-Diyosan, eh di wala rin katapusan ang mga henerasyon ng mga taong ah, namumuhi kay Yahweh. So, pero ang pag-ibig niya ay talagang gano'n na lang sa kasagana sa mga nagsisihanap sa Kanya at sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi kung makilala natin ang Panginoon, isang napakalaking biyaya po nun, mga kapatid. Ang makapasok ang Ebanghelyo sa inyong bahay at isa sa inyong mga kasama sa bahay, kapatid, nanay, o anak, ay nakakilala sa Panginoon, dumating ang liwanag dyan sa inyong tahanan. Kaya hindi sila dapat inuusig. Ang uusig lamang sa kanila, alam niyo kung sino? Yung mga sumasamba sa ibang Diyos. Nung malaman natin ang Panginoon pala'y mahabagin sa lahat ng sumasamba at nagsisihanap sa Kanya, abay, saan ka pa? Di ba? Doon ka na sa Diyos na buhay, sa Diyos na tulay, sa Diyos na hindi nakikita, sa Diyos ng Biblia, sa Diyos ni Abraham, ni Moises, ni Isaac, at Jacob. No po. Si Yahweh ang Diyos natin. Yes. Naalala ko, Bishop, yung anak ni Aaron. Nagkahain ng maling apoy. Oo, si Pinehas saka oo. Ayun, patay. Patay. Ganon talaga kasi pinagbawal na talaga ng Panginoon Diyos na huwag kayong maghain ng apoy. Saan ba galing yung apoy na strange fire? Hindi galing yun doon sa tabernacle. Kinuha nila yun sa labas. Sa labas ng kanilang kung saan man ginuha yon, pero paniguradong hindi yun yung apoy na nanggaling mismo doon sa temple kasi hindi dapat mamatay ang apoy doon eh. Naalala nyo yung panahon ni Samuel? Hindi dapat namamatay ang mga apoy doon, yung mga sinisigaan. It should light the whole night. Kaya nung sila ay maghain ng strange fire o kakaibang apoy na galing sa labas, ay right there and then, patay. Kaya matatakot ka sa kabagsikan ng Diyos. All because of His passion for His holiness and purity of His people. Na po. Kaya yung mga taong ayaw ng mabagsik at kamay na bakal, yan yung mga taong pasaway. Yan yung mga taong ayaw madisiplina. Kaya ayaw nilang makorek. Ayaw nilang itama sila. Di bahala sila. Sorry na lang kung ayaw nila sa kamay na bakal. Kung ayaw mo talaga sa kamay na bakal, talaga mamamatay ka. Talaga matatamaan ka. Kasi pati sa New Testament, ganun pa rin po siya, diba? Katulad ni yung mag-asawa. Yun yung New Testament church. Ito ang kauna-unahang church, the infant church, Christian church, na dapat ay nagtataglay din ng kabanalan. Anong nangyari? Patay silang dalawa. Because, lying lang yun lying lang. Kaya, yung mga nagsasabing Christian sila, pero mahilig silang mag-tell a lie, storytelling a lie. At mga taong, kasi konti lang naman yan, white lie lang yan. Konti lang naman yan. Tinago mo ang katotohanan. Pwede ba? Ayaw nga ng Panginoon kasi lying is a sin and sin is no part of God's holiness. New Testament man o Old Testament. Okay po. Yes. So, yung outline natin, i-run through lang natin. Yung outline 1, which is really the first part, ay laws about acceptable approach to the Holy God. No po. How? Sa magitan ng mga sacrifices. Yung mga burnt offerings. Next. Meal offering. Yan. I-run through lang natin. Peace offering. Yan. Nasabi na natin kanina.
And then, laws of acceptable approach to God when out of fellowship. Yun, in fellowship. Ito naman out. Yung sin offering, yan. And then the guilt offering, yan. Okay? At yung laws for administering the offering. So, paano ito inihahanda? Tinatanggal ang mga bituka, inaalis ang mga balat, pinuputol ang paa at ang mga kuko at itinatapon doon sa labas, doon isusunugin. At yun lamang bahagi na dapat sunugin, total burning, ay yung burnt offering. At yung meal offering naman, para yun sa pagpapanauli ng relationship sa Panginoon. And the sin offering, which is kabayaran sa mga kasalanan na nakomit ng mga tao. Ito po. So, yun yung mga offerings na yon. So, ano ang paraan para ma-appease ang Panginoon? Sa magitan ng offering. Ang katumbas nito sa bagong tipan, mga kapatid, ay ang repentance. No po. Nag-offer ka ng pusong pusong nagsisisi, pusong lumalayo sa kasalanan. Ang offer mo ay isang buhay, isang pusong may kabanalan at ready na ihandog sa Panginoon ang pusong walang anumang anino ng pagkukunwari o pagpapanggap. May peace offering yan. Summary of the offerings. Ayan. I suggest po, basahin po natin itong aklat ng Leviticus. Ano po? Promise me na basahin po ninyo para ma-appreciate po natin yung details. Ayoko na pong idaanan yung mga details na yan kasi po mababasa po yan ninyo sa inyong pagbabasa. Ano po? And then, part 2 ng mga law para sa mga priest. O, mga priest pala, hindi exempted, mga kapatid. Kahit ang mga pastor, hindi yan exempted. Ang mga pare, mga pastor, mga ministro, ay hindi sila exempted. Kahit kailangan silang i-consecrate sa kanilang tungkulin. Ano po? So, mahirap pala maging pare. No. Mahirap din na kung sa aspect ng pagpapastor o lilingkod sa Panginoon, i-consecrate ka. So, consecration requires holiness, requires repentance, requires sacrifice. So, when you say you want to serve the Lord, meron kang isa sacrifice. Meron kang i-let go. Merong mabe-break sa'yo para magkaroon ng breakthrough. Ano po? Meron kang iiwanan, may bibitawan ka. Sabi nga, di ba? Pag sa altar may namamatay. Oo. So, when we approach yung altar po, Ay, yes, oo. dapat Totoo. Yeah. Thank you pa. Para mabigyan ng sample. altar ko, gaganyan. Oo, gaganyan lang. Tapos, paiyak-iyak, no? Pagbalik doon sa bahay, sa ordinary life, ay di ba? Meron akong hindi ko sasabihin kung anong school ito. Dito sa school na ito na nabalitaan natin, may isang estudyante na gustong magpunta sa ibang bansa para magmisyon. Pero bago yon, years before, hinahanap nila maraming bagay ang nawawala sa dormitoryo ng seminaryong yon. Maraming bagay, may camera, may pera, may mga toothpaste nawawala. And then, after some time, nakagraduate na yung mga batch na yon. Alam nyo, hindi nakapunta sa ibang bansa. Yung taong yun na magmimisyon. You know why? Siya pala ang nagnanakaw ng mga gamit na nawawala, mahalagang gamit sa seminaryo nila. Di ba? Walang nakaalam. But God sees everything. So, hindi na siya hinayaan ng Panginoon na makarating pa. Dito pa lang sa Pilipinas, namatay na siya. At nalaman yon kasi nakita sa kanya yung mga articles na nawawala sa seminaryo. Nakakapanlumo, nakakatakot na paglaruan ang kasalanan. Ano po? So, kinoconsecrate din ang mga lingkod ng Panginoon. Kailangan i-cleanse o linisin, maligo ang mga pare at ang mga lingkod ng Panginoon. Physically, dapat maayos sila. Bakit? Sapagkat ang kaayusan mo sa pangatawan at sa paano mo dinadala ang iyong sarili ay reflection din somehow ng iyong panloob na kalagayan. Yeah, it's a reflection of the status of what's inside of you. Po.
And then, ang kasuotan mo, special garments, ayun. Cotton and linen. Yan. Walang rubber. Oo, walang spandex na. Cotton lang. Cotton and linen. Yan. Yan ang mga panloob ng kasuotan ng mga anak ni Aaron at ng mga priest at high priest, no? Siyempre, i-anoint sila next with oil, which is a symbol of empowerment. The physical oil is nothing but an outward, external expression of anointing. But the real anointing is from the Lord, anointing the very person because his heart is transparent before God. No? And then, i-consecrate sila with blood. No po. So, yung mga handog na papatayin, yung sirit ng dugong yon, ilalagay sa isang lalagyan, tapos ilalagay sa dito sa earlobes ng mga anak ni Aaron at ni Aaron, ilalagay sa paa, sa hinlalaki ng kanilang paa, at yun ay makokonsecrate sila. Iwiwisik sa mga tao ang mga dugong ito. Siyempre, magkakaroon ng blood stain ng kanilang mga kasuotan. Pagkatapos nun, lalaban agad ang mga kasuotan ito. So, na-cleanse na sila by blood and by physical sa harap ng Panginoon. Pero mga kapatid, tandaan natin na itong mga dugong ito, massive blood doon sa altar, ito ay mga panlabas lamang na kapahayagan, physical na kapahayagan, ng totoong dugo na nilulook forward natin pagdating ng Lamb of God who is no less than Jesus Christ. So lahat ng yan, ina-atone lang. Pag sinabi nating atonement, sa Old Testament economy, Old Testament na kalagayan, yun pong atonement, kino-cover lang niya. Hindi niya kine-cleanse, hindi niya ine-erase, hindi niya binubura. Kino-cover lang niya. Which means, we await the real cleanser, the real blood that will really cleanse us from all our sins, which is the blood of Jesus Christ, no less than the Lamb of God, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sabi ni John the Baptist, the baptizer. So, mahalaga yung paglalagay ng dito kasi yung mga naririnig natin, di ba? Yung ating mga paa, saan nagpupunta yung mga paang yan? Dapat na ina-anoint ng blood yan, yung mga paang yan, yung mga kamay na yan, yung mga tenga niya yan, no? Tapos iwiwisik sa mga tao para maging katanggap-tanggap ang kanilang buhay. Kasi nga po, kapag may dugo, may nagmamay-ari ng dugo. Para ibigay mo ang dugo mo, para ipang-cleanse, ay paniguradong malinis ang dugo mo at ibinigay mo ang iyong buhay. Para maging buwis, kabayaran sa kasalanang nakumit. Po. At syempre, letter F po ay ang mga priest ay dapat manatili sa tabernakulo. Tabernacle is the temporary temple na portable, nadadala nila wherever they go. When the Lord instructs them to move on with the journey, going to the promised land, ay iaangat nila yan. At sila ay magsisettle down pag nagsettle down yung ulap sa tent of meeting, which is the tabernacle. Okay po, so we go to the ministry of the priests. Okay, siyempre, kapag priest ka, mag-offer ka para sa sarili mo. Wala pong ibang mag-offer ng dugo, ng sacrifice para sa iyo. Ikaw mismo na priest or high priest should offer for your own sin before offering for the sins of the people. Yun po yung kaayusan na ginagawa. Yun po yung design o yung order na ibinibigay ng Panginoon sa mga high priest at priest. Mag-offer muna sila sa kanilang sarili bago sila mag-offer para sa iba. So, ano yung ibig sabihin nito? Di ba? Pagpapakatotoo. Nasa harap ng Diyos, tayo pong mga lingkod ng Panginoon, dapat tayo ay mag-offer muna. At we should set our heart, ourselves, right in the sight of the Lord. Yan. So, next, offering for the people. Maling spelling natin.
nag-offer ng buhay niya sa atin. So gusto niya tayo mag-offering. Oo. Okay, ah. Nag-offer si Lord ng buhay niya para sa atin. So tayo naman ay mag-offer ring. Yes. Okay. Kasi siya naman nagbigay sa atin ng suffering. So tayo mag-offering. Sabihin natin kay Lord, Lord, every honor belongs to you, but honorarium, akin na lang po. Hindi naman ninyo kailangan, Lord, ang honorarium. Honor po para sa iyo. Okay. And then, let us see the Lord accepts the offering. Siyempre naman, if the offering is offered with all their heart, with all their repentant spirit, ay tatanggapin talaga ni Lord yan. And because God sees the heart. Ano po? Nakikita ng Panginoon ang puso. Katulad ng puso ni Abel at puso ni Cain. Ano po? Ay, mapapansin po natin na kapag ititrace po natin yung lahi ni Cain, hindi po sa lahi ni Cain nanggaling ang Savior. Opo, si Jesus, si Judah na pinanggalingan ni Jesus, hindi po yan nanggaling sa lahi ni Cain. Sa lahi po ni Judah, sa lahi po ah, ng matutuwid na mga lingkod ng Diyos. Okay po. So the Lord accepts the offering, of course, if it was offered sincerely. May mga offer na isang bull, no po, isang malaking baka o 1-year-old na baka. Mayroong mga ino-offer na ram, mga goat, yan, may sheep. At kapag mahirap lang ang isang tao, ang i-offer niya ay ano? Turtle dove. Kalapati. Ang gagawin sa kalapati, halagang kalapati, ang ganda-ganda na napaka innocent na creature. Ang gagawin sa kalapati, pipilipitin ng ganon. Tapos yung leeg, syempre, papatulo ang dugo doon sa altar. Kawawang kalapati. Nag-offer ng buhay para sa kapatawaran ng kasalanan ng taong mahirap, no? Wala mong maibigay pero hindi naman siya totally empty-handed. Nagbigay pa rin siya ng offering, sincere offering to the best of his or her ability, no po. The Lord accepts the offering. So, may mga kabiguan din ang mga priests, katulad ng mga anak ni Aaron, no po, si Nadab at si Abihu, gaya ng nabanggit natin kanina, na mga taong akala mo sincere na nag-offer, may apoy pala na strange, apoy na hindi totoong apoy na ayon sa inutos ng Panginoon. Ano po? So, ano nangyari? Ayan. Dead ball, right in the sight of God, sa gitna ng kanilang pag-offer, no? The Lord strike them and right on the spot, they died. Anong reaction ni ano? Anong reaction ni Moses? Pamangkin yan ni Moses. Pamangkin ni Moses yan kasi kapatid ni Moses si Aaron. Tahimik walang imik. Ano nangyari? Sige, umimik ka. Bakit? Ikaw ang susunod na i-strike. Huwag mong kinakampihan ang masama kasi nandyan nakikinig ang Diyos. Nakamasid ang Diyos, nag-observe siya sa maging reaksyon ng mga taong kakampi ba? O papanig sila sa panig ng katotohanan? So tumahimik si Moises. Tumahimik din si Aaron. Ano yun eh? Kitang-kita ng Diyos. Next, si Eleazar at si Itamar. Ayan. Maano po ninyo yun? Tingnan po ninyo anong kasalanan ni Itamar at ni Eleazar. Pakibasa na lamang po. Next. The laws of Israel regarding purity. Ayan. Hindi na po natin masyadong ano yan. Animals on earth. Ayan. Tungkol sa mga unclean food. Ayan. Yan naman sabi natin kanina na ano ba mga pinagkakain ng mga Pilipino kung bakit sari-saring sakit. Kaya tuwan-tuwa naman ang mga doktor na mag-prescribe ng mga gamot kasi hindi nga nila alam din kahit ng doktor anong sakit mo. So nag-experiment din ng mga doktor sa mga susubida sa iyo. Ano tawag niyan? I-prescribe sa iyo. Kasi maraming sakit na karamihan mula sa mga kinakain nating mga animals. Isda, ba? Ilan lamang diyan ano? Mga animals na marurumi, kagaya ng baboy, kagaya ng mga birds na marumi, mga scavengers, vultures, ganyan.
maruruming animals lumilipad at maging mga gumagapang sa earth, no po, mga ahas, mga sawa, kinakain niya ng mga ibang tao pero yan ay mga scavengers at saka mga kumakain sila ng ah, the dirt of the earth, no po. Ano pa, kahit yung sa yung mga isda na nasa tubig, yung mga walang kaliskis na isda ay maaring kapitan ng mga ah, anong tawag nito? Mga infectious na mga living ah, infections. Kaya pag kinain mo yon, katulad din ng mga animals na kinakain nyo ang dugo, ay makakain din natin yung infection na nasa katawan ng isda na yun. No po? Kasi walang kaliskis, walang pipigil sa mga kumakapit na mga parasites sa kanilang katawan. So we eat the flesh of them and we eventually eat the infectious parasites. Birds of the air, ayan, mga agila, hindi kinakain. Mga lawin, hindi kinakain yan. Mga bats, naalala ko, naku, napakarumi pala ng bats na yan because of their digestive system ay hindi po well developed. No po? Mga winged insects, yan. Yung may mga bilang pa po yung mga paan yan eh. Ano yung pwedeng kainin, alin ang hindi. Yes, next. Yung mga bangkay o mga katawan ng mga hayop na namatay na, halimbawa yung nilapa ng nilapa ng halimaw o ng isang wild animal tapos maraming natirang laman. Hindi pwedeng kainin 'yon, no? So, yun may mga laws diyan, mga unclean animals, mga camel, ganyan. Baboy, nako talaga makasumpa-sumpa yung mga baboy na yan kasi ano yan pinasukan ng masamang espiritu. Yan lang ang hayop na pinasukan ng masamang espiritu na gustong-gusto ng mga Pilipino at nililitsyon pa nila. Anong malay nyo dyan sa litsyon na yan, nandyan naman? Hindi naman mamamatay ang demonyo sa paglilitsyon. Kahit pa napakalutong ng balat na yan. Ako po, ewan ko lang sa inyo. Sige, baboy pa more. And then yung mga gumagapang at mga maliliit na mga insekto, swarming things gaya ng mga langgam, na mga ah, ano yung lumilipad, yung salagubang yan, kung ano-ano pa, mga sari-saring mga kinakain niya ng may mga kinakain yung mga kababayan nating mga Ilocano ng swarming things, no? So, hindi natin alam talaga ano ang mga infections na dala-dala niyan. Carcasses of clean animals. Yan, ang mga malilinis na mga hayop ng kinakain ay damo lang. Yes. Ang mga kambing ay malinis. Yan. Pero ang mga wild animals na nagkalat sa forest ay mga scavengers. Kumakain sila ng mga patay na mga dead bodies. Sabihin natin dead bodies, no? Purpose of dietary laws. Ayan, anong purpose niyan? May spelling natin ang purpose. Yan ay, di ba naalala niyo yung sabi ni Moises? None of these diseases, wala sa mga diseases na ito na aking ah, ipinakapit, no? sa mga Egyptians. Wala sa mga sakit na yon ang kakapit sa inyo. Kung susundin lang ninyo ito mga dietary system na ito. Sundin mo ang dietary system ng Biblia at makikita mo kung magkakasakit ka o hindi. Ako na nagsasabi, sisihin nyo ako. Ako ang sisihin nyo. Kung kayo nagkasakit kapag ang kinain natin ay yung mga malinis na pagkain, malinis na karne, no? Malinis ang pagkaluto, yung mga halaman, no? Na talaga namang God-made, ano po. Why would I exchange my health and life to the things na masarap pero magpapaiksi pala ng buhay ko, ano po. Sorry po, pero masarap talaga ang baboy. Masarap ang, lalo na pag ang luto, naku po, napakabango. Sarap. Pero, lagyan mo ng ng kutsilyo yung bungang. Lagyan mo ng patalim yung bibig mo, sabi, para mapigilan ka sa pagkain ng mga bawal na pagkain. Ano po? Okay po, so concerning childbirth, yan. Aside from the childbirth, mga kapatid, meron po tayong sinasabi na yung menstruation, hindi dapat itatouch ng lalaki ang kanyang asawa na nasa panahon ng menstruation.
sapagkat nagki-create po siya ng infection sa lalaki. Ano po? Saka hindi rin maganda kasi sabi ng ibang medical practitioner, it is unsanitary to have sexual contact during menstrual period. Okay po? So, yung childbirth, kapag lalaki ang anak mo, mayroon din certain days na ikaw ay ah, mag-purify. Kapag babae, iba din ang period of purification. Ano po? So, may mga purification pala yan, panahon. Kaya dapat igalang din natin yan. Kung sinabi ng Diyos ito sa kanyang piniling bayan, tayo na mga piniling tao, so mga taong sumasampalataya at sumasamba kay Yahweh sa Panginoon Kristo, dapat sundin natin to kahit sinasabi natin hindi tayo Hudyo by blood. Oh. So, meron tayong mga, uso na rin ang ketong noon, mga kapatid. So, paano ine-examine yan? Ine-examine ng mga tao, mga palatandaan na namumuti ang iyong balat, namamaga, may pamumuti, tapos umaalsa, makate, o kaya unti-unting nauubos sa mga bahagi ng iyong daliri. I-examine yan ng mga high priest at ng mga priest. I-examine din ng iyong mga damit, anong amoy ng damit mo, anong mga bakterya ang nakakatuwang isipin, ano? Napaka-develop ng kanilang health system. Sabihin natin yun ay, kung hindi ang Diyos ang nagbigay nito, mga kapatid, hindi mo maiisip na na ito galing sa Diyos eh. Hindi mo maiisip na, galing ba sa Diyos to? Pero makita natin na sila ang isa sa pinakamahusay na na mga manggagamot. Yung mga Seventh-day Adventist na mga kaibigan natin na sinusunod ang dietary system ng Old Testament law, makita natin isa sila sa nagmamay-ari ng pinakamalinis na ospital sa buong Pilipinas, Manila Sanitarium. At hindi sila kumakain ng mga karne. Ang kinakain po nila ay vegetable protein, no? Textual TVP. Nag-order nga kami noon TVP, textual vegetable protein. Protein siya, pero vegetable siya. Kaya yan ay mga dietary system po ng mga kababayan natin, kaibigan, mga Seventh-day Adventist sa Badista. Mas mahaba daw po ang buhay nila. Because they keep the Sabbath talaga. Oo, totoo yon. Yung mga Sabbath keepers, o mga Sunday keepers, for that matter, translation ng mga Christian, iba ang naidudulot sa katawan at sa spirit ng mga tao. Diba? You keep the Sabbath, biblical yan. You worship on Sunday, biblical yan. No po? However, sabihin nyo, alin man, magtumibay ka sa iyong pananampalataya. Sabi sa 1 Corinthians 14, kung binibigyan mo ng pahalaga ang isang araw, hayaan mo sila. Basta sila yung mga sumasampalataya sa Panginoon Kristo, walang problema. No? Sumasamba sa Sabado, okay. Sumasamba sa Linggo, walang problema. Kapag iyon ay pinapahalagahan mo yon para sa Panginoon. Next, cleansing of people. Ayan. So, yung mga leprosy na yan, tungkol lahat yan sa ketong eh. So, napakahirap magkaketong o kaya hindi mo alam na may lahi kang ketong. Makikita mo unti-unting naubos yung mga daliri, tapos nawawala yung ilong, tapos butas na lang ng ilong. Nung dumalaw po kami doon sa Tala Leprosarium, noong mga panahon na may mga missionaries doon sa barracks, isang sakay lang po leprosarium na eh. Makita mo talaga yung mga daliri nila. Ayan tignan niyo yung mga itsura ng leprous na mga tao, yung kanilang kamay, ang kanilang paa, yung ilong nila. Nauubos ang kanilang mga daliri, kinakain ng bakterya. Hindi ko alam kung anong klaseng bakterya yan. So, yung mga leprous, makita mo, ayan iba ang balat nila. Kaya, iiwas ka, ang arte mo naman. Huwag kang lalapit doon na meron kang open wound. Talagang makakasagap ka talaga. It's only by the grace of God na ikaw ay huwag mahawa, mga kapatid. Ayun. No, kaya sabi ng Panginoon, none of these diseases.
Hindi kayo tatabla ng anumang uri ng karamdamang ito kung sumusunod lamang kayo sa aking mga palatuntunan at nabubuhay kayo sa katwiran. Ano po? So, iyan. Yes po. Next. So, cleansing of houses, purpose for the leprosy, for the laws of leprosy. Siyempre, para wag makahawa. Laws concerning discharge. Ayan. Mga discharge po na yan ay uso na po ang mga sakit na tulo noon. Uso na rin yung mga gonorrhea. Ano po? Para sa mga lalaki, mga discharge nila, yung mga wet dreams nila. Mga discharge yan na sabihin natin, dapat ay maligo, magsabon sa umaga pa lang. Para sa gabi, malinis na siya, clean na siya. Kasi unclean siya. Kagaya ng babae na may menstrual period, unclean. Yung may mga leprosy, unclean. Kaya hindi sila dapat nilalapitan ayon sa sinasabi nila. Ayon din sa practice ng mga Hudyo, hindi sila naglalapit doon sa ganung merong pinagbabawal. Okay, next. Laws of national atonement. So, preparation, identification, atonement of the priest, na naulit na yan kanina, atonement for the tabernacle, yan. And then atonement, ibig sabihin ng atonement, paglilinis sa kasalanan at anumang uri ng impurity ng mga tao, pati pala tabernakulo, pati mga priest ay they were being contaminated by the impurities around, no po. So laws concerning the location of sacrifice, yan, sa altar po yan, use of blood, yan. Next, yan, the laws of acceptable walk with God. Yan ay yung second part actually. Yung una, acceptable approach to God. This time, na nakalapit ka na sa Panginoon, tinanggap ka na niya, paano ma-maintain yung ganyang klase ng pagtanggap ng Diyos, kundi sa magitan ng sanctification. So una, na-justify ka, ikaw ay napawalang sala. Pero after that, dapat lumakad tayo sa kabanalan para tayo ay unti-unting nasa sanctify ng salita ng Diyos, ng blood of Jesus, ng ating walk with God para manatili tayo sa isang sanctified life. Laws of sexual sin, laws of social order. Talakayin natin ito in details next week. Ano po? Penalty. Okay. Penalty for worshiping Molech. Na pinapatay talaga nila yung sumasamba kay Molech. Yung sa kay Baal, no? Kay sa mga Diyos-Diyosan na dinala ni Jezebel, na asawa ni King Ahab, no po. Penalty for consulting spirit, mga spiritista, no? Yung penalty capital punishment para sa mga anak na nagmumura, kinukurse nila ang kanilang mga magulang. Yan. At yung penalty for sexual sins like adultery, concubinage, kaya same-sex relationship. And then, of course, purpose for the laws of sanctification, anong layunin ng pagiging banal o paglakad ng may kabanalan sa harap ng Diyos, para mapanatili ang ating relationship o fellowship with the Holy God. Po. And then, sanctification ng priesthood, mga practices na hindi dapat ginagawa ng priest at high priest, anong hindi dapat ginagawa ng priests, yan. Mga pinoprohibit sa priesthood, yan. Sacrifices na hindi dapat i-sacrifice ng mga priest, mga hindi nila dapat kainin, hindi nila dapat itago, yan. Ano ang laws of the priesthood? Anong purpose nun? Pinaliwanag po doon sa chapter 22, 31 and the following. Ayan, so sanctification in worship. Ayan, so Sabbath, yearly feast, Passover, inulit na lamang po natin yan. At nandyan yung mga text at mga references. Ayan. So next po, so i-run down na lang natin. Then the laws of sanctification of Canaan. Kasi alam ng Panginoon na papasok sila sa isang marumi at sinful, abominable nations. Ayan na. Pinaunahan na sila ng Panginoon ng mga batas na dapat nilang isa puso at isa buhay. Sabbath, Jubilee, talakayin po natin yan. Basic requirements for obedience, ang condition, at mga disobedience, and then yung promise of
restoration sakaling sila ay malayo sa Panginoon. So, and then onwards, hanggang doon na lang po sa conclusion ng Leviticus. So with that, aralin pa natin yung ibang mahalagang ano, and then we'll conclude with the book of Leviticus next time. So we're able to finish major content and introductory materials ng Leviticus. May tanong po ba kayo? Mga kapatid, magtanong po kayo. I-chat lang po ninyo. Nakailan ba tayo? 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. Meron po ba tanong? Magtanong po kayo. Boring po ba? Sabi ng isang kasama ko, nako pastor, baka nabobore sila kaya wala sila last time, nabobore sila sa ano. Pero meron kaming mga kapatid na nakausap, pastor, ang ganda ng pinag-aaralan natin. Siguro ito yung mga time na first time nilang na-encounter ang makaturoan ng Exodus, ano po. So, Genesis, Exodus, Leviticus, ayan. Magiging background po natin yan sa pag-unawa ng bagong tipan. Kasi pag hindi natin alam ang lumang tipan, hindi mo ma-explain, especially yung very important book na sinulat ni Paul, which is the book of Romans and the book of Galatians. Ang background po lagi niyan, ang backdrop lagi niyan is the law. The first 5 books of Moses, no po. So kapag alam po natin yan, madali na po nating maunawaan yan in the context of the old and explaining it in the modern reader or modern audience, which is the Christian, ano po, the church. Kaya mahalaga po yung pinag-aaralan natin. Ma-appreciate po ninyo yan kapag kayo ay pumalaot na ng gusto sa pag-aaral ng bagong tipan. At ako rin, nagpapasalamat din ako kasi naaaral ko uli. Na-activate uli yung aking tumatandang neuron ng aking utak. Ano po. So, God bless you po. Unless may tanong kayo, ay itanong na po ninyo. Alright? O sige, bago tayo mag-pray, mag-pray muna tayo bago tayo mag-camera-camera dyan. Sige po, hilingin ko po si Pastor Noel na pangunahan tayo sa isang panalangin, pangwakas. Pastor Noel, pakipanalangin yung mga hindi nakakadalo at saka ma-absorb natin yung mahalagang elemento ng pag-aaral na ito, ma-relate natin sa ating mga ministry. Yes po. Yes, let's pray. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat dahil malaya naming naaral ang iyong mga salita. Salamat po Diyos dahil sa iyong mga lingkod ay patuloy na nahahasa ang bawat isa sa amin. Patuloy mo pong i-bless ang wisdom na binibigay mo kay Bishop Ding. Lord, patuloy mo rin pong i-bless kami ng mga estudyante at patuloy mo rin i-bless Lord God ang medium na ginagamit namin sa amin pong Bible School through Pastor JP. Lord, thank you po dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng yung salita upang kami ay maging acceptable sa iyong harapan. Lord, kami po ay makaharap sa iyo ng ayon sa kalooban mo, ayon sa standard mo, na kami po, Lord God, ay makapagpatuloy na lumakad ayon sa kalooban mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, na sa mga naaral naming ito, patuloy mo pong bigyan kami ng karunungan paano namin ito ma-apply, may sa pamuhay sa panahon namin ngayon ng biyaya. We pray, Lord, na makasama namin wala po dito. Ikaw po nakakalam bakit wala sila, pero naway makahabol sila, O Diyos. Sa mga recordings ay makahabol sila sa mga lesson. We pray din po, Lord, na ikaw po mag-bless sa mga ministries ng bawat kapatiran, bawat sa amin, sa mga nakakadalo, Lord. Ikaw po mag-anoint at mag-empower sa amin para kami po, Lord, ay maging kagamit-gamit sa kingdom mo at patuloy na maging instrumento mo, Lord, para dalhin ang mabuting balita, maipakilala ka at ang paghahari mo sa mga tao, sa mundo, O Diyos. Dalahin po namin ay patuloy mo ibaon sa amin ang pagpapala mo kasama ng iyong biyaya at pag-ibig, kapayapaan nagmumula sa iyo, at patuloy kami, Lord God, na makalakad ng may kabanalan. Punuin mo ang puso namin ng banal na takot sa iyo, O Diyos,
na naman pong gawa ng kaaway, panlilinlang, ng kasalanan at ng kaaway ay maisawata, Panginoon, bagkus kami po ay makalakad at makapaglingkod na may kabanalan, Lord God. Salamat po sa iyong ginawa ng iyong bugtong na anak na si Jesus para sa amin at kami po, Lord, ay patuloy na ingatan ang katotohanan ito na taglay-taglay na namin, your justification and your sanctification. Maraming salamat po, Lord God. We honor you. Give us good rest tonight. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Okay po, so tayo po ay mag-picture-picture. Attendance. Salamat tayo sa venue natin. Pastor JP, thank you for continued sharing your resources. Tayo sa camera 1. 1, 2, 3, smile. Sa po, okay po tayo. 1, 2, 3, smile. Yan. Okay po, thank you. Okay po, good night mga kapatid. Okay. Thank you po, God bless Pastor. us all. Thank you. Sleep well. Thank you po, Bishop. Bye-bye. Bye-bye, Pastor Sandy, Ah. Brother MJ, Sister Tin. Yes.